Pangalan pinakamamahal na Jesus, narito po kami muli, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng mensahe ng kaligtasan, yung mga salita ng buhay. Gamitin mo po ako, mahal na Panginoon, na pagpapala sa mga nanonood, sumusubaybay sa aming banal na gawain, mahal na Panginoon, at sa aming Jesus Miracle Hour. Ipuin mo ang puso ng aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ay yung mga salita ng buhay. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Please, dearest Jesus, open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Doubts and unbelief hindrances cast out from us. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat po natin minamahal na mga kapatiran, andyan po sa inyong mga tahanan at sa lahat po ng mga hinahanap pa ng mahal na Panginoon ng mga baguhan. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, hinog na ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani, mga kapatid ko. Hallelujah. Hindi na lamang sa Pilipinas na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa buong mundo na, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya totoo ang salita ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. Yan po ang ating tatandaan, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ng kaligtasan. Kasi maraming mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaso po mga kapatid ko, yung interpretasyon, nagkakaiba-iba. Lalo na po sa mga gustong sumubok, hinahanap po nila yung ebidensya. Dito po sa atin mga kapatid ko, kung paano yung sinasabi ng banal na kasulatan, ay pinangaral na ating parents in the Lord, hanggang ngayon nagmamanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya nga sino mang tao na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay na kanyang ginagawa ay nagsilipas na. Amen! At ngayon po'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin mga kapatid ko, ang salita ng Diyos na yung mapapakinggan, yun ang magbibigay ng pagbabago sa iyong buhay. Lalo na kung ikaw ay may sakit. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Dahil sabi ng Biblia, they shall lance and the sick shall recover. Ibig sabihin talagang nandyan yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Dahil kung paano nga na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, nung nakaraang mga gawain natin, babasbasan ng Diyos yung tubig mo, yung tinapay mo, at aalisin ng Diyos ang sakit sa katawan mo. Aalisin ng Diyos. Hallelujah. Ibig sabihin, pagagalingin ka ng Diyos. Yan po mga kapatid ko ay nangyari at naganap sa ating banal gawain. Magmula po noong 1975. At ngayon po ay 2025 na. Ibig sabihin, 50 church anniversary na idaos na natin. Nagkaroon na tayo ng 50 years na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi nagbago ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Hebrews 13:8, there is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya hindi tayo titigil sa pagkukursada, hindi tayo titigil sa paghayo, hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil lahat na maniniwala at maglilingkod sa malapay maliligtas. Amen! Ang lahat. Kaya nga mga kapatid ko, kahit ikaw ay meron ng reliyon, nandiyan ka sa iyong sekta, denominasyon, na magmula na ikaw pinanganak, nandiyan nagkaroon ka na ng isip, alam mo na yung masama at mabuti. Pero kung hindi nagmamanifesto ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong gawain, sa paglilingkod mo sa Diyos, sa banal na gawain na inaatinan mo, sa gawain na nandiyan ka na, taon na ang binilang mo, dapat hanapin mo yung katotohanan dahil yung katotohanan na magpapalaya sa iyo.
Kaya nga sabi ng Biblia sa John 8:32, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Amen! Ang gospel ay katotohanan. Ang gospel ay power of God unto salvation. Kaya lang sabi ng Romans chapter 1, verse 16. Pakibasa nga sa ating Bible reader. Sundan niyo po kami mga kapatid ko, mga viewers, at lahat-lahat ng ating mga kapatiran. Romans chapter 1, verse 16. Sa aklat ng mga Roma 1:16. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng mga taga-Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at sa gayon din sa Griego. Amen. Amen. Gospel. Salita ng Diyos, may kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Hindi galing sa tao. Kapangyarihan galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, yung may mga bisyo, magbabago. Maalis yung alam mga bisyo. Ang makaramdaman ay gagaling. Ang problema ay malulutas. Kahit nandito sa ating kongregasyon, mga bakla, mga tomboy ay nagbago. Mga drug addict nagbago, mga shabu addict nagbago. Mga MP dito ay nagbago, mga abusayap dito ay nagbago. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen! Gospel is the power of God unto salvation. Kaya lalakip ang tanda. Ang sabi ng Marcos 16, 15 hanggang 18. Ito yung tanda. This is signs, wonders, and miracles na mangyayari sa mga maglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Pakibasa. Marcos 16, 15 hanggang 18. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. Ganito po ang pagkakasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. 17. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sa ating minamahal ng mga viewers, sa lahat po na nandyan, sa inyong mga tahanan, sa naaabot ng ating banal na gawain, ang liwanag ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ang Ebanghelyo ni Kristo ay nilakipan ng kapangyarihan. Amen! Kapangyarihan na hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Imagine, magbabago ang tao. Gagaling ang karamdaman. Kahit anong klaseng karamdaman, alam ng mahal na Panginoon ang buong spare parts ng ating katawan, mga minamahal na mga kapatid, mga viewers. Kaya dito sa ating gawain, tingnan nyo, marami nagpapatotoo na mga may sakit. Yan ang prebat ebidensya. Bawat may sakit na lumalapit sa mahal na Panginoon, pag napatawad ang kasalanan, ang karamdaman ay gagaling. Amen! Kaya nga doon sa binabasa natin noong nakaraan na gawain natin, babasbasan ng Diyos yung tubig mo, yung pagkain mo, at aalisin ng Diyos ang karamdaman. Pagagalingin. Ibig sabihin, ayaw naman na Panginoon na ang tao ay may sakit. Amen! Ayaw naman na Panginoon ang tao may bisyo. Ayaw ng tao na ang tao maging alipin ng kasalanan. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, gospel is the power of God unto salvation. Hallelujah!
Tingnan nyo mga kapatid ko, galing tayo sa iba't ibang sekta, denominasyon. Ano yan? Reliyon na ating kinagisnan. Iba't ibang klaseng pananampalataya. Pero hindi nagmamanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kumilos ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tumanda na tayo, naging alipin tayo ng bisyo. Tumanda na tayo, naging alipin tayo ng kasalanan. Darating na sa atin ang kamatayan. Hindi pa tayo maliligtas. Hallelujah. Dahil sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after is the judgment. Judgment day will come. Hatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Ito man ay masama at mabuti. Basahin ko muna yung Exodus 23. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kaniyang babasbasan na yung tinapay at yung tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Everybody say, praise the Lord! Ang laki ng pakinabang sa bawat maglilingkod sa Diyos. Kaya din yung mga baguhan na ating mga kapatiran, kaatin lang nila sa mga krusada, kaatin lang nila sa ating mga Bible study, sa ating mga gawain. Nung lumapit sa malapay no, may mga sakit. Nung lumapit sa malapay may mga problema. Nung lumapit sa malapay may mga bisyo. Hindi po pala nawawala yan sa tao, sa kasalanan. Siyempre yung kasalanan nagmamanifesto ng karamdaman. Yung kasalanan nagmamanifesto ng bisyo. Yung kasalanan, maraming klaseng kasalanan. Pero pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, lahat ng kasalanan mo ay patatawarin ng Diyos. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya pag napatawad ay yung kasalanan, ang karamdaman mo'y gagaling. Amen! Tingnan nyo, napakinggan natin mga patuto ng mga kapatiran. Magmula nun sila nakadalo sa ating gawain, nagsikap na makasunod sa kalooban ng malapay, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nandun yung pagkilos ng Diyos. Amen! Nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga merong gradual healing, merong instant healing. Pero ang sabi rito sa Exodus pa mga kapatid ko, 15:26, kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, bakit ang Jesus Miracle Crusade nagkukursada? At nakalagay sa ating mga leaflets kung ano-anong klaseng sakit ang nandyan. May mga problema ba kayo? May mga bisyo ba kayo? Magulo ba ang inyong pamilya, yung buhay? Kapag lumapit ka sa mahal na Panginoon, pagpapalay ka ng Diyos sa physical, material, financial, at spiritual, kaligtasan at buhay na wala hanggan, ang matatanggap ng taong maglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi katulad ng araw sa ating reliyon. Huwag kayong masasaktan. Kung nababanggit natin ang ating sekta denominasyon, yung ating reliyon, kasi ipinanganak tayo na dati na tayong may reliyon. Ipinanganak na tayo sa sekta denominasyon na ating kinagisnan. Kaya nga yung iba sinasabi na lang, kung saan ako ipinanganak, doon ako mamamatay. Kung saan na, nandun na yung kasalanan, di ba mamamatay ka sa kasalanan? Nandun na yung karamdaman, mamamatay ka na sa karamdaman. Paano ngayon yung mga mahal mo sa buhay? Susunod at susunod sila sa iyo. Tandaan po natin kung ano yung puno, siyang magiging bunga. Kaya nga sa ating gawain, sinasabi natin, marami ang tinatawag ng Diyos. Many are called, but few are chosen. Marami mga nakakadalo sa ating krusada, nakakadalo sa ating mga Bible study, maraming nahayuan, nabibigyan ng leaflets, nabibigyan ng imbitasyon para dumalo, ginagastusan sila ng church. Imagine, ginagastusan ng church. Hindi tayo kaano-ano ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, ating beloved Mama Derstan Pastor Lina Kumon Almeda. Hindi tayo kaano-ano ng mga manggagawa.
Imagine pagka meron tayong krusada, nagsasounding, umiikot sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang barangay, para maabot yung mga taong iniligtas ng Diyos. Amen! Dahil ang tao gusto ng Diyos magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ayaw nang malapay na ang tao ay mapahamak. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga mga kapatid ko, magpapasalamat tayo sa Diyos. Kung nabigyan kayo ng leaflets, naabutan kayo ng imbitasyon ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, dumating sa inyo ang kaligtasan. Dumating sa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Dumating na sa atin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil marami nang nagsasabi, itong gawain na ito ang gagamitin ng Diyos sa buong mundo. Everybody say, praise the Lord! Dahil lahat ng taong tinatawagan ng Diyos, tingnan nyo, walang ilalagay na karamdaman ng Diyos sa tao. At sinabi, kung inyong titingin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at yung titingin ang kanyang mga utos, at yung gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala ko ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya na inilagay ko sa mga Ibsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Everybody say, praise the Lord! Napakabuti ng mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Kaya sa bawat lumalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi sayang ang inyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya meron tayo mga dati krusada, 10 araw, 5 araw, 3 araw. Ngayon, umiikli na ang panahon. Yung iba, 2 araw na lang. Yung iba, 1 araw na lang, church anniversary. Ibig sabihin, mga kapatid ko, talagang nandyan na. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya doon sa mga naiimbitahan, kayo lumapit sa mahal na Panginoon dahil sa inyong mga karamdaman, mga problema, mga bisyo. Kayo pagpapalain ng Diyos pag lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay hindi na lamang po dito sa ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na, maging sa mga liblib na lugar na papasok na ng salita ng Diyos. Sa mga kulungan, sa iba't ibang lugar, grabe. Kaya ang gospel na inyong napapakinggan, ebanghelyo ng Diyos, mabuting balita. Amen! Mabuting balita na ang problema mo'y malulutas. Mabuting balita na ang karamdaman mo'y gagaling. Mabuting balita na ang kasalanan mo'y mapapatawad. Mabuting balita na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, maliligtas. Amen! Hindi gospel na para ikaw ay mapahamak. Siyempre, tutuwid ng Diyos muna ang buhay mo. Pag nakita mo yung mali at nalaman mo na ang ginagawa mo yung mali, hindi ka na babalik doon. Hindi mo na gagawin yung mali. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito ang ating iisipin. Ang malabing Diyos nagkatawang tao para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Tinatawagan niya mga may sakit, come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Pag nalaman mo na ang pag-ibig ng Diyos, pag ikaw ay nandyan na sa pagsunod sa utos ng Diyos, at unti-unti mabubuksan na yung kaisipan, ikaw at ako, tayong lahat na maglilingkod sa mahal na Panginoon, buhay pa tayo dito sa libutan. Tinubos na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen! Grabing pagmamahal ng Diyos. Kaya yung iba, naghihintay muna ng kamatayan. Tignan nyo, kung kailan patay na, doon ipapasok sa simbahan at babasbasan. Wiwisik-wisikan. Hindi alam kung saan pupunta. Ang sasabihin, kung saan man
ang kaluluwa mo ngayon. Pumayapa ka. Kaya yung sinasabi nilang rest in peace. Paano magkakaroon ng kapayapaan ng isang taong makasalanan? Paano magkakaroon ng kapayapaan yung isang taong di gumagawa ng mabuti? Drug addict, sugarol, lasenggo, babaero, bakla at tomboy, lahat ng mga ginagawa mong mali, lahat ng ginagawa mong kasalanan, hahatulan ka ng Diyos sa iyong mga ginagawa. Kaya kung ikaw ay wala pa sa mahal na Panginoon, hindi ka makakagawa ng mabuti. Nasa reliyon ka na nga, naging alipin ka pa ng kasalanan. Nandiyan ka na sa sekta denominasyon na kinagistan mo, alipin ka pa ng iba't ibang klaseng pagkakasala. Nandiyan ang karamdaman, nandiyan ang bisyo. Paano na pag namatay ka? Pumikit ka na dito sa lupa, idadaan ka sa simbahan, at iwisik ka ng tubig, sasabihin, ligtas ka na. Wala yan sa Biblia. Kailangan ng tao mapatawad ang kasalanan ngayon. Kailangan maglingkod ka sa Diyos ngayon. Kailangan ikaw ay merong tagapagligtas. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi ang lahat na tumatawag sa mahal na Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Amen! Yan ay napakaliwanag. Sinabi ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Basa. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, dapat ngayon pa lamang alam na natin kung paano maglingkod sa Diyos, kung paano ang paraan ng mahal na Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya upang mapatawad ang ating kasalanan. Malaman natin ang paraan kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Bawat salita ng Diyos, bawat utos ng Diyos ay mahalaga. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga ikaw mismo makikinabang. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang bawat maglilingkod sa Diyos, darating sa Kanya yung pagbabago ng Kanyang buhay. Everybody say, praise the Lord. Bawat maglilingkod sa mahal na Panginoon, kung ikaw ay may karamdaman, gagaling ang iyong karamdaman dahil sa binasa natin kanina, babasbasan ng Diyos yung tubig mo, babasbasan ng Diyos yung pagkain mo, aalisin ng Diyos ang sakit sa katawan mo. Amen! Sa buong pamilya. Hallelujah! Kaya dito pa sa mga remaining verses. Matthew chapter 10 verse 8. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Basa. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Mga pagaling kayo ng mga may sakit. Mga pabangon kayo ng mga patay. Mga glinis kayo ng mga ketong. Mga palabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo mga kapatid ko, ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Hindi basta-basta sakit eh. Ketong, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Oh, babasahin ko ulit. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, magpagaling ka ng may ketong.
Kaya sa ating banal na gawain, maraming katungin dito. Nilinis sa malapayang pinagaling. Maraming may mga sakit na psoriasis dito. Skin allergy. Iba-ibang klaseng karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Pati yung mga inulam, dito pinagagaling ng mahal na Panginoon. Yung mga pilay, bulag, ketungin, lahat na ng klaseng sakit. Dito sa ating banal na gawain sa Banggar, ilang patay na rito ang ating pinag-pray na binuhay ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Hindi lamang dito sa ating Pastoral House Chapel, pati sa iba't ibang outreach station natin sa buong Pilipinas, pati sa ibayong dagat, pati sa mga ospital. Grabe, marami akong naranasan na pinagpe-pray sa mga ospital. Nasa ICU, ayaw na kaming papasukin sa intensive care unit. Ayaw kaming papasukin dahil malala na. Ang may sakit. May comatose na ako pinag-pray sa ospital. Wala na, 2 araw na. Pero ang Diyos natin mabait. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ng mabuti. Amen! Everybody say praise the Lord! Pagkatapos ng prayer, after how many days, yung pinag-pray, binuhay ng Diyos, na ibalik sa normal yung kanyang kaisipan. Comatose na yun. Sabi nga, patay na. Kung ano, gamot na lang nagpapagana o aparatos na lang ng ospital na nagpapagana. Pero wala na. Sabi nga malaki na ang nagagastos. Pero sa Diyos na pinaglilingkuran natin, ay walang imposible. Amen! Ang Diyos natin nagpapagali, ang Diyos natin nag-iimala. Amen! Kaya maraming mga may sakit dito, pinagali ng Diyos. Kaya ano pa sabi dyan? Sa Mateo 4, ako na lang magbabasa. Mateo 4:23 at 24. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng mga sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Everybody say, praise the Lord! At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipigati ng sari-saring sakit at pahirap at mga inaalian ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Everybody say, praise the Lord! Lahat ng mga may sakit ng kababayan natin, tingnan nyo, pag sila'y dumadalo sa ating krusada, nandyan ang himala ng Diyos. Maraming tinatawag ang malapay may mga sakit doon sa krusada. Pagtanggap nila sa ating malapay noon, doon pinapakita agad na malapay may mga instant healing. Everybody say, praise the Lord! At yung iba, pagkatapos mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, napatawad ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga karamdaman ay gumagaling. Kaya hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Yan yung sinasabi ng Biblia, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi gawang biro. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan, kung nabibigyan kayo ng imbitasyon para sa ating krusada, samantalayin na ninyo. Bago maganap ang huli, baka hindi na kayo makapagsisi sa inyong makasalanan. Baka mamatay kayo na may sakit, mamatay kayo na may problema. Mamatay kayo na maraming bisyo, tuloy kayo sa impyerno dahil wala kayong tagapagligtas. Yan ay nasa Biblia. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao mamamatay, kasalanan at karamdaman, impyerno, magkakapareho pala. Yung impyerno, lugar ng mga taong makasalanan. Yung impyerno, lugar ng mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Yung impyerno, ayaw nyo, pero nakatakda sa tao mamatay na minsan. Pagkatapos ay ang pag-uukom.
Hukuman ng Panginoon ang tao ayon sa kanya mga ginawa, masama at mabuti. Kaya kung ikaw ay alipin ng kasalanan, hindi ka makakatakas sa impyerno. May karamdaman ka na bunga ng kasalanan, hindi ka mamamatay sa bisyo, sa kasalanan. Mamamatay ka sa ano? Sa ayaw mong paglilingkod sa Diyos. Kasi maraming tao ngayon na ang sabi nga, hindi lahat ng sasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Dapat yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Amen. Ang kasalanan ng karamdaman, papunta sa impyerno. Ngayon, kung ayaw maglingkod sa Diyos, naghihintay pa rin sa iyo ang impyerno. Pero mabait ang Diyos. Kapag ikaw ay lalapit sa Kanya, kahit gaano kalaki, gaano karami ang kasalanan mo, pag lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng tatanggap sa ating mahal na Panginoon, patatawarin ng Diyos sa kanilang makasalanan. Everybody say, praise the Lord! Isusulat pa ng Diyos sa iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Dito po sa mga remaining verses, para sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran. Galatia 6:9. Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya pala inuutusan tayo na malapay magkukursada. Inuutusan tayo na malapay na magligtas sa mga kaluluwa. Dahil yan ay bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Tayo lang ang nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo ang inuutusan ng ating mahal na Panginoon. Maraming tumatawag sa Diyos, maraming naglilingkod sa Diyos. Pero tayo, mapalad tayo. May mga nilagay ang mahal na Panginoon para sa ating gawain sa pagkukursada, para magligtas sa mga kaluluwa. Kaya yung sinasabi natin, gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa lahat ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan, napakahalaga na tayo maglingkod sa Diyos. Pakibasa muna, last verse, Galatia 6:9. Dito sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Sapagkat sa panahuman ay magsisipagani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Everybody say, praise the Lord. Yan dito sa ating banal na gawain. Meron mga kapatiran tayo nagpa-fasting. 3 days, 5 days. Prayer and fasting yung kanilang ginagawa. Nagsasounding, nagbibigay ng leaflets. Yung iba nagbibigay ng financial para suporta ng gawain ng mahal na Panginoon to save more soul. Imagine tayo yung may malaking puso na nagmamahal sa mga tao na papahamak. Yan ay nakuha natin sa ating beloved parents in the Lord. Sa ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Everybody say, praise the Lord. Kaya lumawak na lumawak ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. At ngayon, nandiyan ang mga beloved Almeida Children, Almeida Family. Nandiyan ang mga beloved ministers. Ang mga manggagawa na patuloy nakikipagkaisa. Kahit saan ka pumunta ngayon, sabi nga, Luzon, Visayas, Mindanao, nagkukusada ang ating mga outreach station, ating mga kamanggagawa. Dito sa ating lugar, sa La Union, kung ano natanggap natin libre, ibinabahagi natin ng libre sa ating mga kababayan. Amen. Kaya huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang ibibigay ng Diyos sa atin, langit at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Magligtas ang kaluluwa. He that winneth soul is wise. Tayo na nakakaunawa, nakakasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami man tayong mga pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Pag tayo ay nandyan sa pagkilos para sa pagkukursada,
para magligtas sa mga kaluluwa. Ang lahat ng ating mga kamalian, lahat ng ating mga nagawang hindi maganda, mabuti sa harapan ng Diyos, napapatawad tayo. Dahil ang kaluluwa ay mahalaga. Ang maglilingkod sa Diyos ay mahalaga. Everybody say, praise the Lord! Sabi nga ng Biblia, isang makasalanang tao na nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit. Higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos, ay huwag mapahamak, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kaya sa lahat nating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan, meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito'y napakahalaga. Gospel is the power of God unto salvation. Pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ang pangalawa ay pagsisisi. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagtalikod totally sa kasalanan. Hindi religious repentance. Yung maka-Diyos ka nga, babalik-balik ka naman sa kasalanan. Meron ka ng reliyon. Tapos nandiyan pa rin ang kasalanan. Hindi pala yan. Ang kailangan yung godly repentance. Pagtalikod mo sa kasalanan, isipin mo na wala ka na. Wala ka ng kwenta sa sanlibutan. Pero mahalaga ka sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan, yan ang importante. Magbabalik loob ka na sa Diyos. Sabi ng mga Gawa 3:19, ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Pagtalikod totally sa kasalanan, darating sa iyo ang panahon ng kaginawahan. Everybody say, praise the Lord! Giginhawa ka pala. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito'y importante para mapatawad ay yung kasalanan. Iiwanan mo yung kasalanan doon sa baptismal tub. Pag ikaw ay nabautismo na, pagbangon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Kung sa dagat ka magpapabautismo, pwede rin. Para yung kasalanan mo, matatangay kagad ng agos ng dagat. Wala na ang kasalanan, bago ka ng nilalang. Amen! Hallelujah! Kaya sa ating mga baguhan, yan po'y importante. 3, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-4, bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya kailangan ganapin mo itong 4 na ito para magmamanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. At ikaw ay tatawaging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo manalangin sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga baguhan, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan. Surrender now your life to dearest Jesus. Dearest Jesus will bless you. Dearest Jesus loves you. Dearest Jesus will heal your sicknesses. He will solve your problems. He will bless you physically, materially, financially, and spiritually. Let us pray, beloved viewers. Mapagpalang ang masalangit, pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Iligtas mo po ako.
Sampu na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako. Sampu na aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan. Saklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan pinakamamalaban Jesus. Salamat po malabayan sa mga baguhan na tumanggap sa iyo. Ginawa kang Panginoon Diyos at Hari ng kalamang buhay. Iligtas mo sila. Sulat mo kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord. Yung abang lingkod. Malapay no, mapagka sa mga viewers, malapay no. Bigyan mo silang pagkakataon na makapaglingkod na sa iyo. Pagpalain mo sila, makadalo sila sa krusada. Makadalo sila sa regular na gawain na ginaganap dito sa La Union, malapay noon, sa Bangal at Baknotan. Pagpalain mo lahat ang kayong mga viewers, malapay noon. Pagpalain mo lahat ang mga anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now dearest Jesus. Follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, make me a real Christian. Father, dearest Jesus, forgive my sins. Save me and all my loved ones. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, write their names in the book of life in heaven to the first beloved pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, your end-time prophet, a prayer of a righteous man, avail it much. Bless our beloved viewers, O Lord God, and their loved ones, O Lord God. Save them, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Beloved brethren, beloved viewers, let us pray. Tayo lahat ay manalangin sa ating makaramdaman. Have faith in God. Tayo manampalataya sa Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Kung kayo'y nasa malayong lugar, sa Diyos ay walang distansya. Ang kamay na malabay hindi maiksi para hindi kayo maabot. Ang pandinig na malabay hindi mahina, hindi bingi ang Diyos. Ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, nakikinig ng ating mga panalangin. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga nandyan sa inyong mga tahanan, mag-pray tayong lahat. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin ng mga pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, beloved Mama Delsan, Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda children, ang iyong abang lingkod, malapay lahat ng mga viewers, malapay noon, abutin mo sila sa oras na ito. Ang mga may karamdaman, pagaling mo mga problema, lutasin mo. Ang mga bisyo, tanggalin mo. Mga masamang espiritu ng pagkabakla, pagkatomboy, tanggalin mo sa aming mga viewers, malapay noon. Lahat ng mga pangangailangan, ipagkalo mo sa ibalang kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus, lehan sa ating mga sarili. Patungin natin atin sa kamay, sa ating ulo. Sipin natin ating malapasuran naglehans at mga manggagawa, mga beloved Almeda children. At ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa ating lahat. Yes, Lord, dearest Jesus, bless us, Lord God. Have mercy upon us, Father of Jesus. Forgive all our sins, Lord God. Patawarin mo minsan ang makasalanan, pagkakamali, pagkukulang, mahal na Panginoon. Sa iyo walang imposible. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abutin mo po kami. Sa pangalan ni Jesus, demonyo na mga sakit karamdaman, maalis ka sa lahat ng mga anak ng Diyos. Cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. Cast out Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems, poverty and vices began. In Jesus' name, pagkabakla, pagkatomboy, cast out in Jesus' name. Kaguluhan sa aming bansa, cast out. In the name of Jesus, hallelujah. Lahat ng mga kalamidad, maalis sa pangalan ni Jesus, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamalabay ni Jesus.
Tanggapin natin ang kompletong kagalingan ating karamdaman, kalutasan ating mga problema, at pagpapalang physical, material, financial, spiritual. Lahat tayo mga kapatid ko nandyan sa inyong mga tahanan at sa ating banal na gawain. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 beses kasama ang ating pagtalon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat ating minamahal na mga viewers. God bless you sa lahat ating mga kapatiran. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat ating pinakamamahal na Jesus.